Yung 17 remaining assets dito sa forfeiture case na ito, have they been clearly established na sa kanila? Kaya ako po tinatanong yan kasi dito sa estate tax issue, di ba, dinidispute yan ng mga Marcos sinasabi, paano nyo na-compute yan? Hindi nga sa amin yan. Di ba? So kaya ayaw nilang bayaran kahit meron ng final and executory ruling ang Supreme Court. So dito sa original petition ng Civil Case 141 that was filed in 1991 by the Office of the Solicitor General, si Frank Chavez pa yung Solicitor General nung panahon na yon, binanggit doon na ang computation ng PCGG, ang estimate lang, dahil hindi mo naman talaga matitiyak, is about 5 billion ang total ng mga assets na to, $5 billion. So dyan galing yung laging estimate na magkano ba ang hinahabol ng PCGG. It's about 5 billion just from the Marcoses alone. Yung nabawi na apat na binanggit ko kanina, kung i-adapt mo yun, siguro aabot yun ng mga 2 to 3 billion dollars. No? So you have that balance there. Sa Civil Case 141, kailangan sumagot ni Imelda Marcos at yung tatlong anak, si Amy, si Marcos Jr., si Irene Araneta Marcos, kung ano ang sagot nila sa petisyon. Ang ginawa nila, sinabi nila hindi nila alam kung saan galing ang ganito ang sagot nila, no? I don't know but those are ours. So ang sabi ng Sandigan Bayan, hindi yan tamang answer, no? Ang answer has to refute, has to dispute. Kailangan kumontra doon sa mga aligasyon ng gobyerno. Kaya ang sabi ng Sandigan Bayan, nung inakyat namin yung Swiss Bank's account case dito sa partial, no? Galing sa kaso nito, sabi ng Sandigan Bayan, ineffective yung answer na yan. So, in effect, admission yan. Inamin nyo. So, yung nilista namin dito na 1 to 18, minus yung number 18 kasi yung Swiss Bank accounts, inamin na nilang sa kanila. Kaya nga, ang tax liability doon sa estate tax, base din dito. Ito yung nag-balloon na 203 billion. Okay, million. Billion. Okay. So ito nga, no? So yung 17 sa kanila to. Yeah. And hindi lang sa kanila, no? May listahan si Amy doon sa malaking bahagi nito, no? Sabi ni Gapod, si Amy ang nagbigay sa kanya ng listahan. So, kung ako ang PCGG ngayon, ang gagawin ko, i-execute ko yung decision ng Supreme Court noong 2003 pa. Kasi ang importante doon sa decision na yun, hindi lang kasi yung tungkol sa Swiss Bank accounts. Yun yung kahinaan ng argumento rin ng Office of the Solicitor General. No? Bago ako umalis sa PCGG noong 2004, nagpagawa ako ng motion sa lahat ng kaso na final ng PCGG sa loob ng ilang dekada. Ang motion na pinafile ko, motion for execution of judgment. Ang judgment na tinutukoy ko, yung 2003 Supreme Court decision. Sabi mo nga kanina, sabi ng Supreme Court, ang lehitimo at legal lang na income ng mag-asawang Marcos, $203,000 in 20 years. So anything else above that is ill-gotten. So all you have to do is point to assets, look for them. Karamihan dito mga shares of stock. Yung iba dito mga bank accounts. In fact, yung isang bank account dito sa ano ba tong bangko na to? May isang bangko dito na binanggit na it's already subject of a separate case, no, na na-identify na ng mga time deposits. So all the PCGG should do is to keep looking for where the assets are and then have them forfeited. No? May forfeiture ruling na noong 2003 pa. Kung hindi ako nagkakamali, bahagi ng 2003 ruling, di ba nabawi yung Swiss Bank deposits? Right. Bahagi nun, ipinamigay doon sa mga biktima ng martial law. Right, because you will have viewers, sigurado ako magtatanong saan napunta, So, ang madaling sagot dyan, no? Napunta sa tatlong bagay ang mga recovery ng PCGG. Unang-una, pambili ng lupa para sa mga magsasakang walang lupa. Yan yung Agrarian Reform Law. May specific na provision dyan na yung assets recovered by the PCGG will fund the acquisition of land for landless farmers. Number 2, yung COCO levy part ng recovery ng PCGG mapupunta sa mga magsasaka sa Niyugan. No?
Yan, kailangan paniguruhin yan ngayon dahil may iba na namang nangyayari dyan. Pangatlo, dahil nagkaroon ng bagong batas that was passed in 2013. Sinulat ko yung draft bill many years earlier, pero naging batas siya 2013. Yan yung sinasabi mo na reparations o ayuda para sa mga biktima ng karahasan ng Marcos dictatorship. So, $200 million out of the 680 million that was recovered from the Marcos Swiss Bank accounts, yun ang ginagamit na reparations fund. So, lahat ng mga na-recover so far, merong napupuntahan sa ilalim ng batas. Yung tinutukoy ni attorney yung Human Rights Compensation, Recognition and Reparation Act, no? Panahon ng pangalawang Aquino administration. Puti, binanggit niyo po yan kasi ang common na disinformation na pinapakalat ng mga loyalista ay ibinulsa raw ng PCGG yung mga assets recovered. Okay, na isang matinding kalokohan. Pero syempre, dun sa mga hindi informed, pwedeng maniwala po. No? Ang problema ko pa, yung pareho, no? Yung Marcos loyalists at saka yung mga Duterte supporters are disinforming one another. Yun ang problema. No? They're exchanging lies with each other tapos nag-argue sila based on lying to each other. No? Nakita ko halimbawa, isang Kifi Chu, no, na kinakalat yung post niya na wala dinismiss na lahat ng mga kaso laban sa Marcos, wala nang mababawi mula sa kanila, pero ang pinost niya yung first page lang at saka last page nitong resolution na to. Hindi niya sinama halimbawa page 2, ito yung listahan, no, 1 to 17 of the assets still to be recovered. Hindi rin niya sinama yung 4 na assets na kailangan ma-recover. Tapos on the other hand, yun ang mga Marcos loyalists sasabihin, hindi talaga totoo na nagdakaw ang mga Marcos. Tingnan niyo yung headline na yan. Kasi headline lang ang binabasehan, hindi binabasa yung laman ng article, lalo nang hindi binabasa yung resolution ng Sandigan Bayan. No? So, of course, yung PCGG ought to have the responsibility of clarifying all of these matters. But I highly doubt that the people sitting there right now will do anything, will say anything about it. No? Nung nasa PCGG ako, we would hold a press conference whenever a ruling like this comes out and explain it as patiently as possible. Hindi na ginagawa ngayon yan. Final attorney, no? Pag-usapan natin, realistically, mababawi pa ba yung iba pang nakaw na yaman ng mga Marcos? Gayong hindi ganun kadali yung pagbawi nito nung hindi pa sila yung nasa kapangyarihan muli. Again, it's another Marcos sitting in Malacanang. Kahit nandyan pa yung PCGG, hindi pa dinidissolve, what can we expect? Hindi naman talaga madaling magbawi as it is, no? Ng mga nakaw na yaman ng mga politikong nangurakot dahil marunong din silang magtago. No? Yung iba, mas marunong kaysa doon sa iba. Yung iba sa Green Hills lang na branch ng bangko nagde-deposito. Kaya nabawi ka agad. Iba sa Switzerland. Yung iba sa Switzerland, no? Or sa Hong Kong. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi na pwedeng habulin, hindi na pwedeng hanapin. No? Ang importante, tandaan natin na yung PCGG was the first of its kind when it was created in 1986. No? Wala pang ganung klaseng komisyon na bumabawi ng mga nakaw na yaman ng mga diktador bago itinayo ang PCGG. So trial and error ang nangyari, no? For maybe 15, 18 years. Nung pumasok kami, nangako si Heidi Yorak, siya yung chairperson ng PCGG nung pumasok ako, na we will do what we can within 2 years. And within 2 years, na-recover namin yung Swiss bank accounts, which tells you it's not impossible, it might be difficult. Now, under a Marcos, you have a different situation dahil siya yung presidente, under sa kanya, Presidential Commission on Good Government, and he's the president. But that also is an opportunity, no, para sa mga gustong habulin at panagutin ng mga Marcos. Yan ang hindi ko naririnig sa mga halimbawa, mga Duterte or kay Alan Cayetano. No? Bakit walang imik tungkol sa assets ng mga Marcos na hanggang ngayon tinatago at ayaw na meron namang ruling na pwedeng gamitin, na hanggang flood control lang, para bang sa mga Duterte, parang nagsimula lang maging corrupt ang Marcos nung nag-away sila noong 2023. So hindi pala corrupt ang mga Marcos from 1965 to 2022, no? Lalo na nung kinampanya sila. So it's not hard, Christian, and lalo na ngayon na malakas na yung money laundering anti-money laundering system, no? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo.
malakas na rin yung asset recovery cooperation procedure. No? Pumirma ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption noong 2003. Kasama ako sa negotiate dyan. Merong obligasyon ng iba't ibang bansa na mag-cooperate. No? So, it's not difficult. Kailangan lang ng political will, kailangan lang ipahiya ang mga Marcos. Ipahiya si Ferdinand Marcos Jr., si Amy Marcos, si Irene Marcos, yung mga anak nila, para kailangan sabihin explicitly, clearly, na may desisyon na nagnakaw yung mga magulang ninyo at kayo ngayon ang tumatamasa doon. Kayo ngayon ang nag-i-enjoy doon sa mga ninakaw nila. Ano ang pakiramdam ng mga kumakain, nagbabiyahe, ng nakaw na yaman? Ang isang problema dyan, attorney, isa sa mga pinakamaigting o matinding apologists ng mga Duterte, si ex-human rights lawyer Harry Roque. I remember, in a previous campaign debate, he all but exonerated the Marcoses, di ba? Sinilip daw niya yung mga records, wala naman daw napatunayan. So paano, anong kaipokritohan naman ang ihaharap niya ngayon pag sinabi niyang, magnanakaw yung mga Marcos. Tama yung sinabi ni attorney, no? Hindi naman magic na na-realize sila, magnanakaw pala yung mga Marcos. Kasi naman yun, nagbuklod sa kanila bilang unit team, hindi naman talaga nakabase sa tamang values at mga prinsipyo. So, minsan ang problema, attorney, pag mga magnanakaw yung nag-aaway Hindi mo malaman kung sino ituturo At saka, yung halimbawa, meron kang Duterte propagandist na sasabihin, hindi na mababawi ang nakaw na yaman ng mga Marcos. But this is the same person who never said anything about that before last week. And this is the same person who still supports Rodrigo Duterte. Sino si Rodrigo Duterte? Siya ang naglibing kay Marcos bilang bayani. So, walang karapatan itong mga Duterte supporters to just suddenly become concerned na hindi na mababawi yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos. In the same way, wala rin karapatan itong mga Marcos loyalists to claim na hindi totoo na nagnakaw ang mga Marcos dahil sabi nga na sa Nigan Bayan dito, ang dami nang na-recover. No? I would imagine, like I said, at least $3 billion have been recovered out of the estimated 5 billion. Ang siguro tanong ko lang, yung mga hindi Marcos loyalist at hindi Duterte supporters na mga politiko sa Pilipinas at mga aktivista sa Pilipinas, hindi kasi pwedeng lesser evil lang yung hahabulin mo. Kung meron mang lesser evil sa dalawang pamilyang ito. Dahil pareho namang evil So, I think it's important to not absolve the Marcos family of their sins while you are going after the sins of the Duterte family.